Gusto natin ang kinabukasang malaya sa diskriminasyon, malaya sa homophobia, malaya sa uri, o yung kinabukasang may pagkakapantay-pantay. Kinakailangan natin kausapin yung mga taong huhubog ng hinaharap na ito. Kinakailangan natin kausapin yung mga bata. Yun yung dahilan kung bakit nagsusulat ako para sa mga bata. Tatlo yung kinaharap at patuloy na hinaharap na hamon na ang ika-create sa aming heartbeat. Ang una, yung pagsulat nito bilang maiting kwentong pambata. Ang pangalawa ay ang transformasyon nito mula sa pagiging kwento tungo sa pagiging aklat. At ang ikatlo, yung kasalukuyan nga ay distribution nito sa mga bata. Or paano ba ito ilalapit para sa mga bata ngayong nasaan yung kaya na nila itong basahin. 2006 kasi ito yung kauna-unahang tangka ko magsulat ng kwentong pambata. At mahirap siyang gawin. Lalong-lalo na yung tinatangka kong paksain dun sa aking akda ayon sa iba ay maselan daw. Hindi dapat tinatalakay para sa mga bata. Kinailangan kong aralin ang anyo, kinailangan kong aralin yung language at patuloy pa rin inaaral. Sa mga taon ko rin itong pinilapit sa mga publishing house na naglalathala ng mga aklat pambata. Gayunpaman, sa kanilang pagtugon at hindi pagtugon ay napagtanto ko lang na hindi pa nga sila gayon kahanda para sa ganito akla. So, nagpasya na akong pag-ipunan yung paglilimbag dito. Nakakatuwa ay mayroong mga tao na talagang nagbahagi ng kanilang talento nang walang inaasahang kapalit. At sa ganoong paraan niya, sa pagbabahagi ng husay ni CJ sa pagguhit, sa husay ni Ate Jenny sa pagsasalin, at sa husay ni Ate Poti sa pagsasanib ng mga larawan at ng teksto, ay nabuo finally ang kwentong ito bilang isang picture book. Sabi nga nila, di ba kung hindi pa ngayon, kailan pa natin ilalathala yung ganitong anyo ng mga kwento at kailan natin malalaman kung handa na nga ba o hindi yung ipunan para pag-usapan yung mga bagay. Self-published siya at limitado yung kopya. Isang libong kopya lamang yung aking ipinaprint, ipinalimbag. Hindi ko kayang ilakon yung tekstos, yung aklat doon sa malalaking tindahan ng libro. Kasi malaki yung hinihingi nilang consignment fee. Kaya mangilan-ilan lamang yung mga bookshop na paglagakan ng aklat. So, narin ang UP Press, ang Ibon Bookshop, ang Popular Bookshop, ang Mount Royal Bookshop sa Baguio. At syempre yung iba, delivery na. So, nag-order sila online tapos. Sa kabila nito, nakatutuwang ibahagi na hindi iyon naging hadlang para makarating ang kopya sa mga mambabasa. At sa loob ng isang taon nga lamang, paubos na yung 1,000 kopya ng libro. Hopefully, yun sa 2014, makapag-reprint nun. Napakahalaga para sa akin ng mga natutuhan ko sa buong proseso ng publikasyon o paglalathala. Marami rin ako nakilala, lalo na yung pamilyang katulad mismo ng kay Ikaklit na nagpapatotoo ng significance ng aklat sa buhay nila bilang isang pamilya. Siyempre, hindi matatawaran para sa akin yung ginawang pagkilala ng komunidad ng LGBT sa aklat. Noong 2012 kasi sa Pride March ay ginawaran ito ng isang parangal. Hindi tayo dapat humihinto dun sa simpleng pagkatalo ng isang kwento. Dapat ay matiyak natin ang kwentong ito ay makakarating din sa mga bata.